Lahat talaga gagawin ni Ma'am Ben para kay Hope, no? Napakaswerte ni Hope. Si Ma'am Ben ang nanay niya. Carnation, mabait na bata yung anak ko. Kaya hindi niya tatalikuran kung ano man lang ang pinangako niya sa'yo. Kahit na maibalik pa namin si Hope dito. Dapat si Hope na pinatay mo. Sa totoo lang, dapat wala ka nang tira pa sa mga kamukha niya. Totoo naman ah! Ang gusto ko talaga, mabura na sa mundo yung mga kamukha ng babaeng yan. Kara, hindi pa pwede. Ako magsasabi kung kailan at kung paano mamamatay si Hope. Pakikinabangan ko pa yan. Pabalik ako yung babaeng yan, kung wala. And how are you gonna do that? Tell me. Tell me. Ngayon pa, marami nang naghahanap sa kanya. Ma'am, excuse for a while po. Sanali lang po, tumawag lang po yung boss ko. Go ahead. Sige po. Hello, sir? Yes, sir. Andito po ako sa bahay ni Mrs. Diane Sebastian for the interview. Ano po? Ngayon na po ba? Sige po. Copy po. Bakit may problema ba? Magpapapresko na daw po si Hope. Magsasalita na po siya in a few minutes. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Hope. Alam ko po na marami kayong naririnig tungkol sa akin. At gusto ko pong sa akin yung mismo marinig ang katotohanan. Na totoo po, isa akong clone. Alam ko po na napanood ninyo ang video ni Dr. Lucas Orozco na sinasabi niyang may sakit ako at gagamutin niya ako. Sinungaling siya. Hindi si Lucas ang lumikha sa akin. Kinuha niya ako para pag-aralan at pag-eksperimentohan. Buti na lang talaga in-alert ako ng friend ko about it. Siya po si Doktora Hera Meneses, isang scientist, at naging katuwang ng taong lumikha sa akin. Si Dr. Christian Sebastian, na dating may-ari ng TechGene Pharmaceuticals. Nilikha niya ako gamit ang DNA ng kanyang yumaong anak na si Bianca Sebastian. Hope, anak. Kamukhang-kamukha niya si Bianca. Pati kilos niya. Pati yung tinig niya. At nang ginawa niya ito, hindi ito alam ng kanyang asawa na si Diane Sebastian. Papa, kasi mabuti din po siya ni Bianca. Kaya po nakikiusap ako sa inyo, huwag niyo nang guluhin si Ma'am Diane at ang kanyang pamilya. Sasagutin ko po lahat ng katanungan niyo. Huwag niyo lang siyang idamay dito. Ano ba ginawa ko? Bakit ko tinalikuran yung batang yan? May mga iba pang clone na kagaya ko. Sina Charity, Fatima, Agape, at iba pa. Iisa lang ang mukha namin. Ang mukha ni Bianca Sebastian. Pero wala na sila. Patay na silang lahat. Ang iba ay nagkasakit, pero ang ilan ay namatay. Dahil sa kagagawan ng iisang lalaki. At wala nang iba kundi si Lucas Orozco.
Masamang tao siya. Kung may dapat po kayong katakutan, hindi ako yun. Hindi po isang klon. Yung mamamatay tao na si Lucas Orozco. Ang pagkamatay ng mga kapwa kong klon na sina Fatima, Agape, at Charity ay naging patunay na tao rin po kami. Gusto lang din namin mabuhay. Naghahanap lang din kami ng kasiyahan, kalayaan, at pagmamahal tulad ninyong lahat. At dahil kakaiba kami, wala kaming boses. Wala kaming kakayahan na ipagtanggol ang aming mga sarili. Kaya nyo kami kinukutya, inaapi, at tinatapakan. Kuya, kung wanted ka noon, mas lalo ngayon. Mukhang walang balak tong hope na to na tumigil hanggang hindi ka napapakulong Buisit nga eh. Ba't kasi nandito tayo? Dapat nandyan tayo Gusto ko lang talaga masabunutan niyang buwisit na yan. Kung sa bunot lang ako nang gagawa, talagang kakalbuhin ko yung homewrecker na yan. Hindi pwede, okay? Hindi pwede gawin yun. Hindi natin siya pwede saktan sa harap ng maraming tao. At gusto ko lang pong malaman ninyong lahat na mahalaga rin po kami. Kaya po, nandito ako sa harap ninyong lahat. Nagsasalita para sa mga kagaya kong hindi tanggap ng lipunan. Tignan niyo kami. Respetuhin niyo kami. Dahil tulad ninyong lahat, tao rin po kami.